Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boss. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din ang ninja. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter, kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka manipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Crossfire, deals tighter. Big man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po. Good afternoon po sa inyo lahat mga ka-airsoft. Ngayon po magkakasama po tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Pasensya na po kayo. Wala po akong boses ngayon. Medyo hindi maganda ang boses ko. Tapos, pasensya na po kayo kung bakit late po ako ngayon. Late po yung inyong lingkod. Madaling araw na po kasi kami umuwi. Kahapon po kasi nandyan ako sa lugar ng St. Peter. Diyan sa Fifth Avenue C3. No? Nandyan ako kasi meron po kaming
meron po kami nakaburol na patay dyan sa lugar ng 5th Avenue C3 Road, no? Sa St. Peter. Actually, mamayang gabi, nandun ulit ako. Araw-araw nandun ako, no, sa gabi, no? Dumadalaw tayo, nakikiramay tayo dyan sa relatives namin na nakaburol po dyan sa lugar na yan. Okay? Pagpasensyaan nyo na po yung boses ko, talaga naman. Nahihiya ako sa inyong umarap ng ganito. Kaya lang, hindi naman pwedeng hindi natin idaos tong daily review and unbox natin. Okay mga Airsoft, ngayon po, nasa ating harapan, alam nyo naman na napakatikas ng unit natin na staccato. Pero, matikas na yan. Pero may mas matikas pa. Okay? Kung nakita nyo, yung staccato natin na isa is sobrang ganda, sobrang angas, matindi. Pero ito, mas matindi to. Another one from the staccato, the all steel staccato. Grabe! Okay, this is the all steel version. Pakita natin, comparison, okay? Yan. Ito yung nilabas natin nung nakaraan. The staccato. Malamang sa malamang, ganito yung staccato ng karamihan. Diba? Full metal na staccato. Okay? Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is ang staccato na all steel. Okay? Makikita nyo yung pagkakaiba. Ayan. Yan ang pagkakaiba niyan. Sa slide, parehas na parehas. Sa mukha, parehas na parehas. Sa size, parehas na parehas. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba. Maliban lang sa grip. Yan. Kung makikita nyo, lapit natin ha. Sa grip talaga nagkatalo eh. Yan. Yan ha, di ba? Kitang-kita naman sa camera kung ano yung pinagkaiba nila yung grip. Di ba? Pero sa slide, parehas na parehas. Sa mga logo, parehas na parehas. Yung grip talaga. Magwell, parehas nga rin. No? At saka syempre sa internals. Sa internals. Ito kasi mga Airsoft, itong isa na to, this is a unit na all steel. Pakita ko Yan. Purong bakal, all steel no? Kita nyo. Staccato na all steel. While this one, hindi siya all steel. Full metal siya pero hindi all steel. Pero ito, yun, all steel. Okay, ayan. Purong bakal. Ibig sabihin, kaya mas matigas siya, mas malupit. Mas maangas, mas matindi. Pero parehas lang sila ng itsura. Ang pinagkaiba lang talaga, yung internals niya at saka itong grip. Kasi kung makikita nyo, para siyang pinaso. Para siyang pinaso ng laser. Okay? Makikita nyo yan, ang gaspang. Talagang eksaktong-eksakto. Ang sarap sa kamay ng pagiging magaspang niya, yung grip, hindi siya madulas. This is the all-steel version of the staccato. Okay? Out of the box, upgraded na rin. Makikita nyo, optic front, naka-magwell na, may rail na, adjustable trigger, lahat nandito. Okay? Pero, syempre,
ina-upgrade natin yung laman loob. Diba? Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hapa rubber, tsaka enhance nozzle. Hindi po ito normally hindi ito naka big bore. After nating ma-enhance, hindi pa rin big bore yon. Enhance nozzle lang po yun. Wag nyo pong aakalain na pag sinabing enhance nozzle, ibinig bore na natin. Hindi. Actually, hindi natin kayang pantayan yung size ng big bore, no? Yung stock kasi, papalakihin lang natin yung butas. Pero, iba pa rin talaga yung big bore nozzle. Yung stock, hindi natin pwedeng gawing big bore kasi masyadong ninipis yung surface ng nozzle. Hindi pwede. Masyadong ninipis, mas magiging sirain, mas delikado yon. Tandaan nyo, pag numipis ng masyado yung nozzle, malalagay sa kadelikaduhan yung unit ninyo. Okay, charging lahat. Malalagay sa delikado yung unit ninyo. Yung mga box niyan, ready mo rin ha, para ibabalik din. Okay. Yung dalawang mamba na charge na, full charge parehas. Okay. May box yan ha. Ayan. So ito, okay, ito yung unit ng ating ka-airsoft, Ramon Cavilla of Toledo, Cebu City. Okay, next unit natin for our ka-airsoft from Daet, Camarines Norte, Eman Valgar. Ang unit niya is the Daniel Defense Micro CQB M4A1 Carbine Rifle. So, this is not the conventional rifle na M4 na nakikita ninyo on a daily basis. Normally, nakikita nyo color black. But this is a battleship gray na full metal na rifle. Micro CQB siya. May kaliitan siya. Mas maliit pa siya dun sa conventional CQB na nakikita nyo. Okay? Napakasarap nitong unit na to, especially kung nandun ka naglalaro, kung ang venue mo is yung mga lugar na masisikip, lugar na maliliit. Pwedeng pangdukutan, pangsingitan, pwede. Hindi lang pwede to, hindi lang ganun to ka-effective doon sa lugar na malalaki at maluluwang. Mabibitin to, mahihirapan po ito. Okay? Kasi sa lugar na maluluwang na malalaki ang venue, kailangan yung unit natin is medyo mahaba. Pero pag sa lugar na masisikip, the best itong ganito kaliit. Hindi ka mahihirapang i-maneuver, hindi ka mahihirapang pumasok sa pintuan, hindi ka mahihirapang bitbitin siya. Okay? This is the Daniel Defense Micro CQB M4A1 Carbine Rifle. Okay, ngayon mga Airsoft, dire-diretso po tayo sa ating review and unbox ng unit ng ating mga Airsoft. Unahin po natin yung pistol. As I have said a while ago, this pistol is an upgraded pistol, upgraded in, upgraded out. Plus, this is the full metal version of the staccato. What is good and special about this? Talagang pang matagalan to, talagang pang heavy duty use dahil full metal na. Okay? Hindi ko lang alam when it comes sa timbang, pero feeling ko mas matimbang to kaysa, mas mabigat to kaysa dun sa una nating nilabas na staccato. Okay? Ngayon, kunin natin magazine niya mga Airsoft. Huwag natin papabayaan sa
silicone oil ang magazine at always silicone oil. Wala. Ito. At, pengi nga bago? Wala na. Bago. Oo. At mga airsoft, always remember, dapat wag natin papabayaan sa silicone oil yung ating unit. Okay? Pag pinabayaan mo yung unit natin, yung unit mo, hindi mo ini-sprayan ng silicone oil, binaliwala mo yung silicone oil, nako po, mga airsoft, magastos magpa-maintain ng airsoft, no? Mas maganda na yung airsoft natin hindi siya, how do you call this? Mas maganda na yung airsoft natin, mapanatili natin yung wala pang repair. Kesa yung airsoft natin, nabuksan na, nare-repair na, di ba? Mas maganda na mapanatili mo siyang nasa maayos na kondisyon. Wag mong pangarapin na yung airsoft mo is panay bukas. Panay mayat maya, binubuksan mayat maya, di ba? Kasi pag nangyari yon, ikaw din ang sasakit ang ulo. Sigurado yan, mga ka-airsoft, no? Nung kasakin na nga isang 1911 na magazine na yan, dali lang mga airsoft, ha? Yan, yung isa. Okay, hindi, yung isa. Yan, okay. Wala. Kasi ito, meron problema to. Yung isa na ganito, wala nang panghatak. Siguro nasa box, no? Diba? Yan, ito. Ito, meron itong panghatak. Hindi, yan meron. Itong isa rito, may wala. Nasira. Anyway, sige, ito. Yun. Marami naman tayo niyan, di ba? Pag ano gawin mo? Okay, ayun na. Huwag natin pabayaan sa silicone oil, mga airsoft. Ngayon, silicone oil tayo. Press the valve, then spray. Yun. Okay? Pag nalagyan na natin, sprayan natin, hayaan lang natin na i-absorb niya. Hayaan lang natin na pumasok sa loob. Okay? After that, dito sa ilalim, sprayan din natin. Ayun. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit. Ito, lagi ko namang ginagawa to. Lagi ko pinapakita sa inyo. Ikasa, ilak manually, sprayan natin sa slide stopper. Then, sprayan din natin sa nozzle. After that, okay na yan. Hatakin pababa. Rest, then, lagyan natin to ng hangin. Nakikita nyo ang nilalagay kong hangin, 12 kg lang. Huwag kayong gagamit ng 14 kg kasi masisira yung unit ninyo. Upside down, then press down. 1, 2. Okay? Big man, all steel naman eh. Pwede bang gamitan ng total alls? Ay, look si Aero, no? Baka may kailangan. Eh di, bigyan mo yung grinder doon. Kaya mo muna yung grinder sa kanila, yung Bosch. May grinder dyan. Okay? So, lagyan natin ng bala, mga airsoft, no? Ito po. Lagyan natin ng bala. Hatakin ito pababa. Then place your other thumb here. Ito po. Yun. Ang lalagay natin na bala is 0.30 grams. Dahil malakas tong unit na to, upgraded to. Pag sa 0.20 grams, baka tangayin lang eh. Kasi sobrang lakas, di ba? Pag sa 0.30 grams, mabigat yung bala, mas straight, mas maganda ang trajectory ng bala. Video, mas maganda. Okay? Ngayon mga airsoft, video. Ngayon mga airsoft, magpa-firing na po tayo. Unit po ito na ating airsoft Ramon Cabilla of Toledo, Cebu. Okay?
No. Mga Airsoft, this is the staccato. This is the full steel version. Pasok, kasa, ready to fire. Hindi nag-open slide. Bakit? Kasi nirapido ko. Ang lamig ng magazine, no? Okay, anyway, lagyan natin konti na pa ng bala para makita natin kung mag-open slide. Dito ko na. Ha? Dito ko na lang. Oo. Okay. Wala, ang lamig ng magazine. Nakarapido kasi. No? Okay, pasok ulit, then firing ulit. Open slide. Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Again, the all-steel version of the staccato unit ng ating Airsoft, Ramon Cabilla of Toledo, Cebu. Okay, next unit natin. Ready na to for packing and ready for shipping. Pag itatabi na, dapat wala lamang bala, dapat wala lamang hangin, pasingawin. Ready for shipping. Okay, box na. Okay, next unit natin is unit ng ating Airsoft, Eman Valgar of Daet, Camarines Norte. Okay, itong rifle na to, napakasarap nito. Downside lang nito, mabigat talaga siya kasi full metal siya. May mga ka-airsoft tayo na naghahanap ng mabigat, merong tayo mga nag-airsoft na naghahanap ng lightweight, may mga ka-airsoft tayo na kayang-kaya yung mabigat, pero mostly yung mga tumatagal sa mundo ng airsoft is eventually naghahanap sila ng sakto lang ang bigat ng magaang, no? So dahil nga mabigat ito kasi full metal po ito mula ulong bababa. The downside of the full metal is masyado siyang gasgasin. Kailangan maingat ka. Kasi pag binaliwala mo, sinasandal-sandal mo, natabig, natumba, visible talaga yung mga scratches na pwede mangyari sa unit, no? So itong unit na to, makikita nyo, simpleng-simple, pero kakaiba yung buttstock niya. Not the conventional buttstock na nakikita nyo na mataba. Assassin edition to, no? Then adjustable pa rin to, ayan, no? Ayan. Pwede mong i-adjust, depende sa gusto mong haba, depende sa gusto mong length. Diba? Pwede mong i-adjust. Ngayon, dito rin naman nilalagay yung battery nito. Alisin natin, ha. Okay, ayun na. Naalis na. Buksan natin to. Itabi nyo to. Wala pong nabibili nitong cover na to. Halimbawa, just in case na mawala, wala po kayong mabibili nito. Dito nyo ilalagay yung battery sa tube. Bat tube. Okay, kuha tayo ng battery, mga Airsoft, no? Gamit tayo ng battery. Hindi pa nilagay pala to. Doon sa rifle. Lagay mo na kung full charge na. Okay, gamit tayo ng battery. Pasok natin. Then, plug natin to. Yun. Pwede. Okay, ayan na. Hindi ko na muna ilalagay ito kasi test fire lang naman. Okay? Then, single fire. Grabe, rapid fire. Ang lakas niya dahil upgraded. Tapos, malakas talaga siya, maingay siya kasi maiksi lang siya. Ang mga yun, alam nyo naman, lagi natin itong pinag-usapan, lagi natin sinasabi. Ang mga unit na may iksi, aggressive talaga. Aggressive, no? Ang unit na mahaba, tame, no? Kumbaga maamo, madaling pakisamahan kasi mahaba siya eh. Maganda ang buwelo ng bala. Pag yung mga ganito talaga, aggressive talaga to. Okay? Ngayon, syempre, kuha tayo ng magazine. Ang magazine na included sa kanya is magazine na injectable type, no? Pero gamit tayo ng magazine na hammer type. Binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala. Wala tayong bala. Ayun.
Binubusan ng bala. Yan. Buhos nyo lang. Tapos, pag napuno na, isasara nyo. Tapos, merong gear sa ilalim yan. Ito. Ito, tawagin kamot, pinakamot. Winding. Nire-rewind. Para, yung bala na ibinuhos natin, maitulak niya papanik papunta sa unit. Okay? Yan, winding. Meron dalawang klase ng winding. One is the regular winding and one is the full winding. Regular winding lang muna tayo. Okay? Pasok natin. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. Firing po tayo. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Sarap. Sarap yung unit kasi bagong upgrade eh. Talagang lumalagotok. Talagang mararamdaman mo yung ano, yung hataw ng bala, no? Itong unit lang na to, ang downside lang nito, maiksi kasi siya, maingay talaga siya. Maingay talaga. Talagang as in maingay, malagotok. Kaya kung tanggapin na natin yun, no? Tapos nung unit na to, the best to pag mga maliliit lang yung venue. Pag malaki yung venue, hindi pwede to. Okay? Isa pa nga palang paalala ko, yung rifle, wag ninyong ikakasa. Hayaan nyo lang na ganyan. Hayaan nyo lang sarado to. Kasi ang nandito sa loob is yung half-up rubber and half-up chamber. Yun yung mga parts na very sensitive sa dumi. Pag nasira yon, mapapagastos po kayo. Okay? Tuwing matatapos maglaro, always remove the magazine. Then, clear the chamber. Then, time to rest the spring. Lalagay mo sa rapid fire. Press mo na 1 second. Then, single fire. Then, put it back to safe. Okay? Kailangan i-rest. Ngayon, ang battery natin, meron 3 rules na dapat natin susundin. Hindi siya pwedeng ma-drain, hindi pwedeng ma-overcharge, at lalong hindi pwedeng mag-init. Yun yung mga bagay na ikaasira ng battery natin pag hindi natin nagawa ng maayos. Okay? Ngayon, ayan na. Ito yung unit natin kay Airsoft Eman Valgar of Camarines, Daet Camarines Norte, no? So, ito yung unit mo, bossing. Ready for packing and ready po for shipping. Okay? Yan. Yun lang. Medyo mahigpit lang kasi to dahil syempre bago. Yan. Ito po yung unit mo. Bossing, mas maganda sana to kung papalagyan mo ng scope. Kung gusto mo lagyan ng scope, we will discount yun na lang, no? Tatawag ka lang. Okay mga ka-Airsoft, for now, maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Jay, salamat. Good PM po, Sir Bigman. Good PM po, Sir Jay. Sir Jay, baka naman po hindi laking abala sa inyo, pakishare po yung ating live video. Okay? Thank you po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.